wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kamusta uli kayo mga kapatid? Ito po si Crispy Chris TV. Nagbabalik po mga best friend sa panibagong reaction video na naman po mga best friend. Napanood nyo na po siguro yung aking nakaraang video na inadjourn na po ng Senate yung kanilang session, sa huling session po nila bago po mag-eleksyon. At ngayon po mga best friend ay ating pinapanood at pinakinggan po natin yung huling press briefing po ni VP Sara Duterte. Last 2 days ago na po yata ang nakakaraan. Ang sinasabi niya nga po dito ay yung mga OFW, yung mga kababayan po natin na lumalabas ng ibang bansa para po magtrabaho. So, isa na po kami ron at isa na po yung pamilya ko doon dahil nandito po kami sa ibang bansa para po magtrabaho bilang isang OFW. Lalong-lalo na po mga best friend, yung mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga medical worker. Nakikita po namin dito talagang yung hirap talaga nila, natiisin po yung lungkot. Dahil masarap po mabuhay sa atin, napakaganda po ng bansa natin, pero isa po sa nakakalungkot lalo na po sa panahon ngayon ay napaka-limited lamang po ng trabaho sa ating bayan. So, siyempre po, tayo po ay nagsapalaran dito sa ibang bansa para magtrabaho, para mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating pamilya. So, ito po yung nakikita ni Vice President Sara Duterte na yung hirap ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga walang trabaho, yung ibang nagugutom, lalo na po ngayon na laganap yung korupsyon sa ating bayan. Yung PhilHealth nga lang po mga kaibigan, yun na lang po ang aming pag-asa dahil po ang aming mga magulang ay membro po ng PhilHealth na yan. Matatanda na po sila, yun lamang po ang aming inaasahan. Nalungkot po kami dahil ng zero budget yung ating PhilHealth. Well, ito naman po ay wala sana sa pag-uusapan po natin pero isingit na rin po natin kasi po ang pag-uusapan po natin ngayon yung comment po ni VP Sara, syempre na God Save the Philippines at yung comment po niya na napakasakit, mas masakit iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga best friend. God Save the Philippines. Yan po yung comment ng ating Vice President Sara Duterte mga kaibigan. At may nag-react po na isang kongresista po dahil dyan sa payag na ng ating pangalawang Pangulo. May karapatan naman siyang magsalita at magsabi na God Save the Philippines kasi talagang mahal niya po ang taong bayan. Unang-una po, pinagdadasal niya po ito at ang hangarin niya po sa taong bayan ay matulungan talaga. Yun po yung puso niya mga kaibigan eh. Pero sinabi po ng ating isang kongresista sa Kongreso na kilabutan naman daw po ang ating Vice President. Sir, hindi naman kailangan kilabutan, sir eh. Kasi yung kailangan, yun po yung mga tao na kailangan kilabutan, yung mga tao po na gumagawa ng hindi maganda. Katulad po nung alam na po natin na hindi naman yung pagpapa-impeach po kay Vice President Sara Duterte ay talagang sa tingin po natin ay politically motivated po ito. Gusto lang po siyang tanggalin sa kanyang pwesto. Nararamdaman po kasi nila na mahal ng taong bayan si VP Sara Duterte eh. God Save the Philippines kasi nakita niya po talaga na ang ating bayan ay lugmok na sa kahirapan sa ngayon mga kaibigan. Unang-una po yung laganap na korupsyon. Biruin niyo po, siniro po yung ating PhilHealth at yung ibang ahensya ng mga gobyerno po na nawala po yung mga pondo. So ang gulo po eh. So meron pong naririnig po kami na nagpahayag po yung ating Presidente Bongbong Marcos na ibalik daw po yung mga kinuhang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So parang ang gulo na po ng isip eh. Hindi na po namin maintindihan kung ano na rin po talagang nangyayari. Yan po yung nakikita ng ating BP para sabihin niya na God Save the Philippines. So, lahat po tayo ay pwedeng magdasal para sa ating Panginoon. Pero yung sabihin po natin na kilabutan naman po daw si Vice President dahil po sa kanyang comment, wala po tayong karapatan na sabihan ang isang tao na kilabutan ka naman doon sa sinasabi mong God Save the Philippines. Lalo na po ang ating bansa ay isang katolikong bansa. Baka kayo sir ang kailangan sabihan na kilabutan sa sinasabi nyo para kay VP Sara, baka po ay kayo ay magalit sa aming sasabihin. Kami pa may respeto pa rin. So, opinion nyo po yan, sinasabi nyo po yan. Pero wag nyo pong aalisin, especially sa ating BP at isa sa pinakamataas na namumuno sa ating bansa, na sabihin na God Save the Philippines dahil isa po rin siya sa may karapatan para humangad ng mas maganda
at mas maayos sa ating bayan. May mga nag-react nga mga best friend doon sa impeachment na hinain kay Vice President Sara Duterte. Ngayon ay nasa Senado na. Meron mga nagsasabi na parang gustong madaliin nila yung impeachment. Dahil po ngayon yung Senado ay nag-adjourn na. Kung napanood nyo po yung huling video natin, nag-adjourn na po sila sa huling session nila bago mag-election. So, meron mga nag-comment nga po na pwede naman daw madaliin, pwede naman daw magpatawag ng parang emergency session or ganon, or kung tama po yung aking pagkabanggit. Well, siguro hindi, sabi po ng ibang eksperto, hindi po natin pwedeng madaliin kasi yung pagpapa-impeach sa ating pangalawang pangulo or anumang opisyal ng ating pamahalaan na ibinoto ng taong bayan. Hindi naman po basta-basta ito binoto lang isang opisyal lang ng ordinaryong opisyal lang ng isang gobyerno na mamadaliin po natin yung impeachment proceeding na yon na gagawin po sa Senado. Ito po ay kailangan pang, sabi po ng ating mga eksperto, ito po ay kailangan pang pag-aralan. Yung mga rules na kailangan nilang i-apply doon sa impeachment. Kasi po hindi po ito basta-basta eh. Kailangan po ito ay masusing pag-uusapan nila kung ano yung dapat nilang gawin. So hindi lang naman po ito ay proceeding o pagpupulong ng isang lupon. So ito po ay isang opisyal ng gobyerno na binoto ng 32 million na tao sa buong Pilipinas ang kanilang inireklamo at ipinapa-impeach. Now, yung Senado po, ay pwede po silang mag-convene. Pero hindi po pwedeng madaliin sila sa kanilang gagawin. Kasi napakaselan. Kailangan po muna nilang pagmitingan, pag-usapan, ang gagawin nilang rules dito sa proceeding na ito. Mapunta na tayo doon mga best friend doon sa sinabi ni BP Sara sa darating na Valentine's. May nagtanong po kasing reporter sa kanya na ano daw po ang masasabi niya sa darating na Valentine's Day. So ang sabi niya po ay mas masakit pang iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach. So, doon po nag-react yung isang congressman. Pero sabi niya, ano ba yung sabi niya ni congressman? Hindi po ito usaping magjowa, ito po ay usapin ng accountability. Yun po yung sinabi ng isang congressman na nagsalita tungkol sa pahayag ni BP Sara tungkol sa Valentine's Day. Well, ate, linawin lang po natin na si BP Sara po ay tinanong ng isang reporter ano daw pong masasabi niya tungkol sa darating na Valentine's Day. Kaya sinabi po niya mas masakit pang iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach. So yun po yung sinabi ni BP Sara. So ibig sabihin po, relax lang po yung ating BP. Hindi po siya nag-aalala mga best friend dito sa hinain na impeachment laban sa kanya. So yun lamang po mga best friend. Relax lang po tayo mga best friend. So, dito po ay hindi po tayo nakikipag-away dito sa ating channel, sa ating reaction. Ito po ay personal na opinion po natin, mga kaibigan. Wala po tayo ditong minumura, wala po tayo ditong inaaway. Kung kayo po ay nagbibigay ng comment, basta magalang lang po, tatanggapin po natin yan. Maraming salamat po sa nag-comment doon sa ating nakaraang video. Maraming salamat po sa pag-appreciate ninyo. Basta po mag-comment lang po kayo yung may respeto, may paggalang dahil hindi naman po natin babastusin yung mga tao na pupunta po sa ating channel. Welcome po kayong lahat at tayo po ay nagpapahayag ng kanya-kanyang opinion. Hindi porke po magkaiba po yung ating political views or at ang ating sinusuportahan ay tayo po ay magkaaway niya. Tayo po ay pare-parehong Pilipino, ipahayag niyo po yung inyong opinion sa nangyayari po sa atin at ipapahayag din naman po namin yung aming saloobin at ang aming opinion sa mga nangyayari po sa ating bayan. Now, sabi ko nga po dun sa nakaraang kong video, marami pa po ang mangyayari dito sa impeachment na to na kami po ay natutuwa dahil ang ating Vice President ay relax lamang po sa impeachment na ito. Dahil kailangan lang po talaga mag-relax eh. Wala naman po talaga. Mas masakit pa nga po daw maiwan ng boyfriend kaysa ma-impeach. So marami po salamat mga best friend. Hanggang sa muli po na video na ating gagawin. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pagbabantay. Marami pong salamat.
At sana po sa hindi pa po nakasubscribe po dito po sa ating reaction video na channel, bago lang po ito, mag-react na po, mag-subscribe na po kayo at gagawin po nating mas crispy pa. Ito po si Crispy Chris TV. Gagawin pa po nating mas crispy pa yung ating usapan sa mga sunod na video. Marami pong salamat. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po.